Magandang araw mga kaibigan. Ito po malungkot na balita tungkol ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakaramdam po siya ng pananakit ng dibdib. Kaya mabuti naman at tinugunan ng mga PNP, health officials natin yung pangangailangan niya at nadala siya, na-check up siya sa Philippine Heart Center. So, pakinggan natin ang balitang ito, pahayag ng PNP tungkol sa nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, then magbigay tayo ng reaksyon. Last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as life-threatening. Kinumpirma ng Philippine National Police na dinala sa Philippine Heart Center si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito'y matapos na aprubahan ng korte ang medical furlough nito dahil sa pananakit ng dibdib at irregular na heartbeat. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, tumaing ng pananakit ng dibdib si Kibuloy noong November 7, kaya't dinala na ito sa Heart Center noong November 8, Biyernes para sa ilang medical check-up. Ito lang po ay para bigyang daan po yung gagawin pong medical examination dahil marami po yung kailangan gawin po sa kanya. Yung pong sinasabi ko kanina na irregular heartbeat ay based po yun doon sa ECG na ginawa po ng PNPGH. But this time around, dahil po to check po, remember po meron po siya before na medical condition, nag-undergo na po siya ng heart procedures before. So just to make sure po na hindi po malalagay sa alanganin po yung kanyang buhay po at yung kanyang medical condition po ay minarapat po. So nag-undergo po siya doon ng further tests like 2D echo, stress test, blood chemistry, and other heart-related examination and assessment. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakatakda na sanang ibalik si Kibuloy sa Campo Crame ngayong araw, Lunes, subalit muling inaprubahan ng Pasig RTC ang extension nito sa ospital. Nakareceive po through email ang PNP Custodial Center ng kopya po ng order ng RTC Pasig extending the medical furlough of Apollo Kibuloy hanggang November 16 po ng 5 p.m. para po makumpleto yung mga medical examination na na-require po to check kung yung medical status o condition po ni Apollo Kibuloy po. So, dahil since may court order po, ay susunod po tayo doon. Paliwanag ng General, walang equipment ang PNP General Hospital para sa ilang pagsusuring gagawin kay Kibuloy. Kaya't sa PNP Heart Center ito dinala, base na rin sa utos ng korte. Tiniyak naman ng PNP na mahigpit pa rin ang bantay kay Kibuloy kahit na nasa loob ito ng ospital. Nasa regular room din daw ito at hindi maaaring basta na lamang dalawin kung walang court order. Government doctors po ito. Hindi po pwedeng makapamili po at in fact, restricted din po at limited yung po pwede pong dumalaw sa kanya. Hindi po pwedeng hanggat andoon po siya sa Philippine Heart Center ay kahit sino ay pwedeng dumalaw. That is a restricted area. Meron tayong security personnel na nagbabantay doon po sa labas ng kanyang hospital room at even yung ating mga medical doctors from PNPGS is also monitoring daily yung kanyang activities and even yung mga medical examination being conducted on him po. Si Kibuloy ay sinasabing una nang sumailalim sa medical procedure sa puso noong taong 2009 at taong 2020. So, yun po. Salamat naman at naagapan, nadala siya kagad sa ospital at salamat naman sa korte na pumayag na i-extend ang kanyang medical furlough up to November 16 sa Philippine Heart Center. At sa mga nagmamahal kay Pastor Kibuloy, kailangan siya ng dasal. Pagdasal siya na malampasan niya ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Alam niyo po, I think number 1 na cause ng death
sa buong mundo, kahit dito sa Pilipinas, yung heart-related diseases, irregular heart pattern na noon pa, kahit wala pa itong mga kaso-kaso na ipatong sa kanya, meron na pala siyang history, yung irregular heart pattern na November 2009 at yung isa pa, nakalimutan ko na. So ngayon, sumakit ulit. Siguro sa stress. Kaya lesson na lang din ito sa atin. Bantayan natin yung stress. Hindi natin maiwasan, magkakaproblema tayo. So, pagdating ng problema, pagdating ng stress, is dapat i-manage. It should be stressless. Mabawasan yung stress. Kasi yung stress, yung kaiisip, kaproblema, takot, pangamba, yun pang magbibigay sa atin ng stress. So, naranasan ko na rin yan sa buhay ko. Nung una, ang hirap. Halos hindi ako makatulog-tulog. But lately, alam ko na. Ang solusyon dyan lang is surrender everything to God. Kasi isang pangako ng Panginoong Hesus sa atin, yung kalimutan ko anong verse sa Bible, Matthew, yung sabi niya, "Come to me. Hali-hali kayo, punta kayo sa akin, all you who are heavily laden, and I will give you rest." Kapahingaan po ang ibibigay ng Panginoong Hesus kung ilalapit natin sa Kanya yung ating problema. Meron yung tinatawag na fruits of the Spirit. Isa dyan is yung peace. Paano tayo magkakaroon ng peace amidst problems, trials? Magkakaroon tayo ng kapayapaan when we surrender everything into the hands of our Almighty God. Merong verse na nagpapalakas sa akin tuwing may problema ako. Ano yan? Yung Romans 8:28. Ano sabi nito? "For all things work for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose." All things, including problems. May purpose palagi ang Panginoon. Bakit niya inalaw yung problema na dumating sa buhay natin? So ako, may problema ko. Sabi ko, "Lord, what is your purpose? Ipakita sa akin yung purpose mo." And usually, yung mga ganyang problema, mga trial sa buhay natin, ang purpose ng Panginoon dyan is to develop our character, to increase our faith in Him. Basta ako, kahit kakaroon ako ng problema, paniwala ko na hindi niya ako pababayaan. Ang dami niyang mga promises. "I will never leave you nor forsake you." Dami. Yung Exodus 14:14. Sabi niya, "The Lord will fight for you. You need only to stand still or be silent." Pabayaan natin ang Diyos ang gumalaw. Then, magtiwala tayo sa Kanya. Kasi may timing siya kung kailan niya, at first, hindi pa niya solusyonan. Nandiyan pa rin yung problema. But then, tiwala lang. Hintayin mo yung may right timing palagi ang Panginoon. May example dyan, yung si Lazarus, yung kaibigan niya. Alam niya nang mamamatay. Hindi pa niya pinuntahan. Hinintay niyang mamatay muna si Lazarus bago niya binisita. So, anong purpose niya doon? Bakit niya inalaw na namatay si Lazarus? Para maipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, ayun, lalong nag-glorify ang Diyos kasi yung pagkamatay ni Lazarus na ipakita kung gaano kapangyarihan ang Panginoong Hesus dahil binuhay niya na yung patay. Ganon din yun. Meron pa, yung isang pangyayari na sumakay sila ng bangka kasama kanyang mga disciples. Kakaroon na ng bagyo, malulunod na sila, natutulog lang ang Panginoon. Natatakot ng mga disciples. Sabi niya, "Lord, do you not care na malulunod na tayo?" Sabi ng Panginoon na,
you of little faith. Kasama niyo ako? Ano? Wala kayong tiwala sa akin? Pabababayaan ko ba na malunod tayong lahat? So, nirebuke ng Panginoon yung wind, yung hangin, yung bagyo. Wala. Sabi ng mga disciples, who is this? Even the wind and the waves obey Him. Ganun po. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya, let's pray for Pastor Kibuloy na sana malampasan niya ang pagsubok nito sa kanyang buhay.